Ang lalaking bida na si Kenjiro ay mayroong girl phobia. Bagamat maraming nagkakagusto sa kanya, hindi siya maaaring magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa mga ito dahil sa kanyang phobia. Sa tuwing susubukan nilang hawakan siya ng sapilitan, magno-nosebleed siya at mahihimatay pa. Sa totoo lang, malabag si Kenjiro at pangarap niya talagang maging totoong shota sila. Ngayon, tingnan natin kung malalampasan ni Kenjiro ang kanyang mga kahinaan para makabuo siya ng harem. Sa simula ng kwento, si Kenjiro, na natutulog sa kanyang silid, ay inatake ng kanyang kapatid na si Kureha. Ito ay isang natatanging paraan para gisingin ni Kureha ang kanyang kapatid na si Kenjiro. Ang kanilang ama ay pumanaw na at ang kanilang ina ay nagsasanay ng martial arts sa India. Namana ni Kureha ang talento ng kanilang ina sa martial arts kaya mas malakas siya kaysa kay Kenjiro pagdating sa pakikipaglaban. Pagdating ni Kenjiro sa paaralan, nakasalubong niya si Kanade at ang butler nito sa gate ng paaralan. Si Kanade ay ang munting prinsesa ng Suzutsuki Group at anak ng punong guro ng paaralan. Mula sa napakayamang pamilya, palaging sinusundan si Kanade ng kanyang butler na si Subaru. Gwapo si Subaru. Sobrang sikat niya sa paaralan, iniisip din ni Kenjiro na gwapo nga si Subaru. Kaya kahit siya ay admirer nito. Si Kenjiro ay may isang mabuting kaibigan, si Kurose, na napansin na si Kenjiro ay laging nakatitig kay Subaru. Kasabay ng katotohanan na ayaw niyang hawakan siya ng mga babae, hinala ni Kurose na gusto ni Kenjiro ang mga lalaki. Kahit anong paliwanag ni Kenjiro, hindi naniniwala si Kurose. Narinig ng mga estudyante ang kanilang usapan. Dahil sa kakaibang tingin ng mga babae kay Kenjiro, mabilis siyang tumakas mula sa mga marites na yon, di niya sinadyang mabangga ang hot nilang kaklase, si Nikuru. Takot na takot siyang magkaroon ng physical contact sa mga babae kaya agad siyang pumasok sa banyo. Samantala, si Subaru ay gumagamit ng Cub 8 sa cubicle, ngunit sira ang lock kaya direktang binuksan ni Kenjiro ang pinto. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Subaru na nakasuot ng underwear na pangbabae. Sa mga mata ni Kenjiro, si Subaru ay isang napakasikat at perpektong tao at hindi niya maisip na si Subaru ay isang pervert. Ayaw ni Subaru na kumalat ito. Sa pagpapasya na patahimikin siya sa pamamagitan ng puwersa, si Kenjiro ay hindi mahusay sa pakikipaglaban at siya ay nagmamadaling nagtago sa isang inabandonang laboratorio. Hinabol siya ni Subaru sa lab at nangakong tatapusin si Kenjiro gamit ang kanyang makapangyarihang butler knuckle. Nang marinig ang kakaibang atake na ito, hindi mapigilan ni Kenjiro na asarin siya dahil napakapangit ng pangalan ng atake niya. Sa sandaling iyon, nahulog ang garapon sa istante at prinotektahan agad ni Kenjiro si Subaru. Gayunpaman, nalantad ang sikreto ni Subaru kay Kenjiro. Babae pala talaga siya. Nangyari ay nahawakan ni Kenjiro ang kanyang pinakamalambot na bahagi at hindi niya napigilan ang nosebleed niya. Bagamat ipinaliwanag niya na ito ay dahil sa kanyang phobia, si Subaru ay nagalit pa rin at binato pa siya ng fire extinguisher. Nang magising si Kenjiro, natagpuan niya ang kanyang sarili sa infirmary na nakaposas ang kanang kamay at mga paa. Si Kanade ang nagposas sa kanya. Bilang master ni Subaru, gusto niyang ilihim ito ni Kenjiro. Bawat henerasyon ng mga lalaking miyembro ng pamilya ni Subaru ay magiging butler ng pamilya ng Suzutsuki at ang posisyon ay para lamang sa mga lalaki. Gayunpaman, gusto ni Subaru na maging mayordomo ni Kanade mula pa noong bata pa siya. Kaya naman, ang ama ni Kanade ay gumawa ng kondisyon na kung maitatago niya ang kanyang pagkababae sa loob ng 3 taon ng high school ni Kanade, papayagan niya itong maging mayordomo. Ngayong nalaman na ni Kenjiro ang sikreto, hindi na nila siya pwedeng pakawalan. Nabalitaan ni Kanade ang tungkol sa espesyal na pangangatawan ni Kenjiro at nagpa siya na suriin ang kanyang katawan. Dahil siya ay nagkakaroon ng nosebleed kapag hinawakan ng isang babae, iminungkahi ni Kanade na gamutin ang kanyang phobia sa kondisyon na hindi niya ibubunyag ang sikreto ni Subaru. Pagkatapos pumayag ni Kenjiro, siniyasat ni Kanade ang kanyang pisikal na kondisyon. Kinabukasan, upang tiktikan si Kenjiro, si Subaru ay dumating sa kanyang bahay ng napakaaga. Habang naghihintay sa kanya sa pintuan, ang mga damit ni Subaru ay basang-basa ng ulan kaya pinapasok siya ni Kurha upang maligo. Nagkataon, bumangon si Kenjiro sa oras na ito at nakita niya ang katawan ni Subaru. Kaya naman nasapak na naman siya nito. Pagkatapos, magkasama silang pumasok sa paaralan. Pinaghihinalaan ni Kurose na mayroon silang espesyal na relasyon. Pinaalalahanan si Kenjiro na mag-ingat dahil ang mga tagahanga ni Subaru ay bumuo ng isang underground club at labis silang nagseselos kay Kenjiro na maaari nilang lihim na atikihin siya. Ang mga babala ni Kurose ay naging totoo. Sa kabutihang palad, kapag si Kenjiro ay inatake ng isang die-hard fan, tinutulungan siya ng 3 batang babae na maiwasan ang pag-atake. Lubos silang sumusuporta sa relasyon ni Kenjiro at Subaru at nangakong babantayan ang kanilang pag-iibigan. Nasaksihan ni Kanade ang nangyari kay Kenjiro.
Para humingi ng paumanhin, binigyan niya siya ng service voucher kung saan ay maaari niyang utusan si Subaru na gawin ang anumang bagay kabilang ang makipagtalik sa kanya. Nang marinig ito, napahiya si Kenjiro at lubos na naniniwala na hindi niya pipilitin si Subaru na gumawa ng ganon. Pagkatapos ng school, si Kanade ay nagset ng isang date para kina Kenjiro at Subaru. Dahil naniniwala siya na kailangan ni Kenjiro ng higit pang kontak sa mga babae upang gamutin ang kanyang phobia. Ito ang unang pagkakataon ni Kenjiro na makita si Subaru na nakasuot ng dress. Ang kanyang hot na figure ay nagpaalala sa kanya ng dampi sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, naakit si Subaru sa isang claw crane at sa tulong ni Kenjiro, nakakuha siya ng isang ship plushie. Si Subaru ay nagkaroon ng magandang experience sa amusement arcade. Naisip ang layunin ng date na ito, tinanong niya si Kenjiro kung bakit siya nagkaroon ng girl phobia. Ipinaliwanag ni Kenjiro na ang kanyang ina ay isang profesional na wrestler at ang kanyang kapatid na babae ay mahilig din sa martial arts. Kaya simula pagkabata, siya na ang naging sandbag nila. Ngunit hanggat hindi siya nagkakaroon ng dugo, hindi hihinto ang mga ito sa pambubugbog sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Subaru ng tawag mula kay Kanade na nag-utos sa kanya na hawakan ang kamay ni Kenjiro. Nakapagtataka dahil hindi nag-nosebleed si Kenjiro sa pagkakataong ito. Masaya si Kanade kaya binigyan siya ng isang service coupon. Pagkatapos, inutusan ni Kenjiro si Subaru na umungol tulad ng tupa na labis na ikinahiya ni Subaru. Kaya't sinubukan niyang parusahan si Kenjiro, ngunit naunahan siya ni Kureha. Lumalabas na nakarinig si Kureha ng mga chismis tungkol sa pakikipag-date ni Kenjiro sa isang lalaki at labis na nag-aalala sa kanyang sitwasyon. Sa makatuwid, sinundan niya si Kenjiro dito para lamang matuklasan na si Subaru ay isang pervert na mahilig magsuot ng mga dress. Dahil sa pagkabigla, sinimulan ni Kureha na salakayin si Subaru, ngunit mas magaling pa ito kesa sa kanya sa martial arts. Si Kureha ay napahiya ng husto kaya tumanggi siyang makipag-usap kina Kenjiro at Subaru mula sa araw na yon. Isang araw sa paaralan, hiniling ng guro sa mga mag-aaral na magpalit ng damit na pang-gymnastic at pumunta sa infirmary para sa pisikal na pagsusuri. Nag-aalala tungkol sa lihim ni Subaru na malantad, nag-alok si Kenjiro na tulungan siyang sukatin ang kanyang dibdib. Bilang kapalit, tinulungan din ni Subaru si Kenjiro na iwasan siyang mahawakan ng babaeng nurse. Bukod dito, ang higit na ikinababahala ni Kenjiro ay ang pagsusuri sa puso at baga. Niyakap niya ng mahigpit si Subaru para pigilan ang doktor na gamitin ang stethoscope sa kanya. Nagpasalamat siya sa tulong ni Kenjiro at nagpasyang imbitahan siya sa hapunan. Bago ang high school, sina Subaru at Kanade ay homeschooled kaya wala siyang kaibigan. Ito ang unang pagkakataon na may kasama siya sa hapunan. Mula nang malaman ni Kenjiro ang kanyang sikreto, nakakapag-relax siya sa harap niya. Pagkatapos ng school, natanggap ni Kenjiro ang masamang balita na si Kureha ay umiibig kay Subaru. Bagamat medyo weird si Subaru, siya ay malakas at gwapo at makatwiran para sa mga babae na mabigani sa kanya. Nang malaman ni Kanade ang tungkol sa damdamin ni Kureha para kay Subaru, sa tingin niya ay bagay sila. Kaya't nang makilala niya si Kureha, sinabi ni Kanade sa kanya na sila ni Kenjiro ang magsyota. Hinikayat ni Kanade si Kureha na buong tapang na ituloy ang kanyang pag-ibig. Para matulungan silang maging malapit sa isa't isa, nag-organisa si Kanade ng couple date. Ang amusement park na pupuntahan nila ay ang lugar kung saan dinukot sina Kanade at Subaru nung mga bata pa sila. At palaging iniisip ni Subaru na kasalanan niya kaya nakidnap ang kanyang master. Dahil sa sobrang guilty tulad ng mga takot ni Kenjiro para sa mga kababaihan, si Subaru ay may mga kahinaan din. Curious si Kenjiro tungkol dito, ngunit tumanggi si Kanade na sabihin ito sa kanya. Hiniling lamang niya sa kanya na manatili siya bilang kanyang kasintahan. Ito ay isang sweet na pagkainis para kay Kenjiro. Biglang nakita ni Kenjiro ang isang bata na nalulunod at walang lifeguard sa paligid. Kaya tumalon siya sa pool nang walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi niya napansin na ang bata ay isang babae at nahimete siya matapos niya itong iligtas. Paggising niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang misteryosong lalaki na kumidnap kina Kanade at Kureha. Humiling ito sa kanya na pumunta sa meeting place sa loob ng 10 minuto. Habang ipinapakita ng misteryosong lalaki ang kutsilyo sa kanyang kamay, labis na natakot si Subaru. Matapos maranasan ang pagkidnap, nagkaroon ng knife phobia si Subaru. Ngunit sa kabila nito, gusto pa rin niyang iligtas ang kanyang master at si Kureha. Dahil hindi niya nabago ang isip ni Subaru, sinapak niya ito upang mawala ng malay para siya na lang ang humarap sa kidnapper na mag-isa. Hindi siya magaling sa pakikipaglaban, kaya sinambat niya lahat ng mga atake. Samantala, nagising si Subaru, nag-aalala na si Kenjiro ay masugatan. Nagmamadali siyang pumunta sa tagpuan kung saan nalampasan niya ang kanyang takot sa mga kutsilyo para protektahan si Kenjiro.
At matapos talunin ang misteryosong lalaki, matagumpay niyang nailigtas sina Kanade at Kureha. Lingid sa kanyang kaalaman, si Kanade ang nagplano ng pagkidnap kasama ang ama ni Subaru na si Kono na nagpapanggap na kidnapper. Ang intensyon ni Kanade ay gamutin ang knife phobia ni Subaru. Bagamat nagtagumpay ang kanilang plano, takot pa rin si Subaru. Nang sumugod siya upang mag-rescue, natakot siya na hindi na niya makikita si Kenjiro. Nang marinig ito, mahigpit na niyakap ni Kenjiro si Subaru, inaalala ang sinabi sa kanya ng kanyang ama na sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas ay mapoprotektahan niya ang mga taong pinapahalagahan niya. Nangako siya sa kanyang ama ng buong puso na tiyak na lalakas siya. Pagkatapos nito, sinimulan ni Kenjiro ang Golden Week na inaabangan niya. Dahil nagpunta si Kureha sa field training, naiwan si Kenjiro mag-isa sa bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot si Subaru sa kanyang pintuan, nagmamakaawa na papasukin siya. Sa ilang kadahilanan, pinalayas si Subaru ng kanyang pamilya at wala nang mapupuntahan pa kaya pansamantala siyang tinanggap ni Kenjiro. Ayaw ni Subaru na magkaroon siya ng utang na loob kay Kenjiro at nagpa siya na maging kanyang mayordomo. Ang una niyang ginawa ay itama ang mga gawin ni Kenjiro. Hindi niya ito pinayagang matulog at pilit na hiniling sa kanya na magsanay ng martial arts kasama niya. Pagkatapos ng ehersisyo, maglalabas si Subaru ng mga damit. Nang ihagis niya sa washing machine ang ginamit na tuwalya ni Kenjiro, bigla siyang na-curious sa amoy nito at hindi niya naiwasang amuyin ang tuwalya ni Kenjiro. Samantala, nagmamadaling maligo si Kenjiro, ngunit sa kanyang sorpresa, nag-alok si Subaru na tulungan siyang hiludin ang kanyang likod. Sa tingin ni Subaru ay tungkulin niya ito at hiniling kay Kenjiro na mag-relax lang. Nang hahawakan na ni Subaru ang likod ni Kenjiro, biglang narinig nila ang boses ni Kureha sa labas ng banyo. Lumalabas na si Kureha ay nakipaglaban sa isang oso sa gubat na nagresulta ng kanyang broken arm, kaya kailangan niyang bumalik ng maaga. Pumasok siya sa bahay, nakita ang mga damit ng mga babae sa basket, at naghinala na si Kenjiro ay may kasamang babae. Agad siyang pumasok sa banyo, nakita niya si Kenjiro at Subaru na magkasama. Palagi niyang tinuturing na lalaki si Subaru kaya okay lang sa kanya na makita silang sabay maligo. Gusto ni Kureha si Subaru at para maakit ang atensyon ni Subaru, sadyang nagpalit siya ng pink na damit. Noon lang biglang dumating si Kanade sa bahay ni Kenjiro at sinabing magsisilbi siyang kasambahay nila kaya sumakit ang ulo ni Kenjiro. Tinanggihan niya ito at sinabi na mayroon ng mayordomo sa bahay na ito. Gayunpaman, hindi sumuko si Kanade, nagmungkahi na makipagduel kay Subaru. Pareho silang magpapakain ng mga mansanas kay Kenjiro. Upang makita kung sino ang mas mahusay bilang isang kasambahay, sinubukan ni Kanade na hawakan ang mansanas gamit ang kanyang mga labi. At pagkatapos ay lumapit upang pakainin si Kenjiro, na ikinahiya naman ng lalaki. Upang talunin si Kanade, nagpa siya si Subaru na ilagay ang mansanas sa kanyang bibig bago halikan si Kenjiro. Noon lang, biglang nahimite si Kenjiro dahil sa mataas na lagnat. Si Subaru ay labis na nag-alala tungkol kay Kenjiro. Naghanda siya ng maraming panggamot para sa kanya. Gayunpaman, ang lahat ng mga paraan na ito ay napa-OA kaya mas lumubha ang pakiramdam ni Kenjiro. Pagkatapos ay iminungkahi ni Kanade na tutulungan niya si Kenjiro na mapaalis si Subaru. Bilang kapalit, kailangan din niyang tulungan siya. Mula sa plano ng pagkidnap, tinanggihan ni Subaru na makipag-usap sa kanyang ama, na ikinagalit ng ama ni Kanade na naging dahilan na mapalayas silang dalawa sa bahay. Sinabi niyang hindi sila makakabalik hanggat hindi nagkakasundo sina Subaru at ang ama niya. Sa makatuwid, gusto ni Kanade na tulungan ni Kenjiro si Subaru at ang kanyang ama na magkasundo. Samantala, natuklasan ni Subaru na lumabas si Kenjiro mula sa bahay, nagmamadali siyang sunduin siya pabalik. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kenjiro na labis na nag-aalala si Kono sa kanya at dapat na siyang bumalik sa bahay, ngunit nag-aatubili si Subaru na umalis. Hindi pa ganap na nakaka-recover si Kenjiro at natatakot siyang makita itong biglang mahimatay muli. Ayaw niyang mawala siya. Ang masama pa, hindi sinasadyang mahulog si Kenjiro dahil sa kawalan ng lakas. Upang hindi mag-alala si Subaru, sinikap niyang tumayo ng mag-isa, nangako sa kanya na hindi siya mamamatay at makakauwi si Subaru nang walang inaalala. Nang marinig ito, labis na naantig si Subaru kaya pumayag siya sa kanyang kahilingan. Ang kanyang pag-uugali ay napansin din ni Kanade na hindi na siya mahiyain gaya ng dati. Pagkatapos niyang gumaling, siya ang nagkusa na halikan siya. Pagkatapos, isang bagong babaeng karakter, si Misamune ang nagpakita. Isang araw, aksidenteng nabangga ni Misamune si Kenjiro habang nakasakay sa electric bike papuntang paaralan. Dahil mas lumakas si Kenjiro, hindi siya nasaktan, ngunit nahulog ang kanyang salamin sa hita ni Misamune. Habang sinusubukan niyang kunin ang salamin, napagkamalan siya ni Misamune na isang pervert na gustong sumilip sa kanyang mga pribadong bahagi kaya sinisipa siya ng malakas nito.
hanggang sa mahulog ang salamin mula sa kanyang katawan, buti at nasalo ito ni Kenjiro. Napagtanto ni Misamune na ito ay malaking misunderstanding at nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan. Ngunit nang suotin ni Kenjiro ang kanyang salamin, nakilala niya ito bilang umuugong na kasintahan ni Subaru. Hindi kailanman itinuring ni Misamune na si Kenjiro ay karapat-dapat kay Subaru at tinuruan siya ng isa pang leksyon. Nawalan ng malay si Kenjiro sa kalsada pagkatapos ng panggugulpi. Sa kabutihang palad, nakita siya ni Subaru at dinala siya sa infirmary kung saan iginiit ni Kenjiro na hindi siya nasaktan para makapag-relax si Subaru. Napansin ni Subaru na iniiwasan ni Kenjiro si Kanade ng mga nakaraang araw. Sinamantala ang pagkakataong magtanong kung nakakaranas siya ng anumang problema. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagpayag na tulungan si Kenjiro, ngunit dapat itong pumayag na sumama sa kanya sa festival ng paaralan. Pinagbigyan naman niya ang kahilingan ni Subaru. Sinimulan ni Kenjiro na sabihin sa kanya ang tungkol sa unang halik niya kay Kanade na labis na bumabagabag sa kanya. Gayunpaman, napagkamalan siya ni Subaru na nagpapahiwatig siya na halikan niya. At nang siya ay magkukusa na nahalikan si Kenjiro, si Kanade ay biglang dumating. Sinabi nito na siya ay magbubukas ng isang maid cafe sa pagdiriwang ng paaralan upang matupad ang mga wish ng maraming kaeskwela na gustong makita si Subaru na nakadress. Nang maglaon, nakilala muli ni Kenjiro si Misamune sa paaralan at pumunta sila sa rooftop upang mag-usap. Lumalabas na gusto ni Misamune si Subaru at iyon ang dahilan kung bakit galit siya kay Kenjiro. Nakita niya ang larawan ni Kenjiro at Subaru kung saan nakasuot ng dress si Subaru. Kasabay ng mga chismis sa paaralan na si Subaru ay nagiging parang isang ganap ng babae. Naniniwala siya na pinipilit ni Kenjiro si Subaru na gumanap bilang isang babae. Dahil sa takot na mabunyag ang sikreto ni Subaru, si Kenjiro ay sumang-ayon sa kahilingan ni Misamune na magpanggap bilang kanyang kasintahan. Sa sandaling iyon, dumating si Subaru sa rooftop para lamang ipakilala sa kasintahan ni Kenjiro, si Misamune. Tumanggi siyang maniwala, ngunit ipinaliwanag muli ni Misamune ang kanilang relasyon at idiniin na nakaset na ang date nila sa school festival. May kasunduan na dati sina Subaru at Kenjiro na magkasamang pumunta sa school festival kaya hindi siya makapaniwala na sinira ni Kenjiro ang pangako sa kanya para sa isang babaeng kakilala niya lang. Sa galit, sinuntok niya ito ng malakas at tumakbo palayo. Upang mas kapani-paniwala ang pagiging magsyota nila, si Misamune ay nagmumungkahi ng isang dating drill. Hiniling niya kay Kenjiro na sumama sa kanya sa mall at tulungan siyang pumili ng swimsuit. Nang makita siya ni Kenjiro na naka-sexy swimsuit, hindi niya maiwasang mamula. Pagkatapos ng date, nagpa siya si Kenjiro na ihatid si Misamune pauwi dahil medyo gabi na. Habang naglalakad, pumipili sila ng couple nickname para sa isa't isa. Sinabi ni Misamune kay Kenjiro na anuman ang mangyari, gusto niyang magtiwala ito sa kanya sa panahon ng kanilang relasyon. Sa araw ng pagdiriwang ng paaralan, sinira ni Subaru ang kanilang date. Ayaw niyang makita si Kenjiro na may kasamang ibang mga babae at nagpa siya siyang tiktikan sila. Sa kanyang kahilingan, napilitan si Kenjiro na isama siya sa kanila. Habang bumibisita sa Animal Cafe, dinala si Kenjiro ng isang taong nakasuot ng costume na tupa. Siya pala ang babaeng minsang nakabangga ni Kenjiro, si Nekuro. Ang kanyang layunin ay upang alertuhan si Kenjiro na mag-ingat. Mula nang maging malapit sina Kenjiro at Subaru, nahati ang fan club ni Subaru sa dalawang magkaibang faction. Ang isang faction ay sinusuportahan sila na magkasama kung saan kabilang si Nekuro. Habang ang isang faction naman ay labis na naiinis kay Kenjiro. Magkakaroon ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang faction at kung matatalo ang panig nila ni Nekuro, maaaring mahulog sa panganib si Kenjiro. Ipinaalala niya sa kanya na sinusubukan siyang gamitin ni Misamune para matalo ang faction ni Nekuro kaya hindi siya dapat magtiwala sa kanya. Samantala, natuklasan ni Misamune ang intensyon ni Nekuro. Siya ay palaging kontra kina Kenjiro at Subaru na magkasama at sinamantala ang pagkakataon na atikihin siya. Sa kabutihang palad, dumating si Subaru sa tamang oras upang protektahan si Kenjiro. Matapos makatakas si Misamune, ibinunyag ni Kenjiro ang lahat kay Subaru. Upang malutas ang hidwaan sa pagitan ng dalawang faction, pumuslit sina Subaru at Kenjiro sa venue ng laban. Sa hindi inaasahan, ang ministro ng fan club ay si Kanade. Ang unang round ng kompetisyon ay isang quiz tungkol kay Subaru. Upang mapanalunan ito, nagpa siya sina Subaru at Kenjiro na lumaban kasama si Nekuro. Nang tanungin kung sino ang hinalikan ni Subaru sa unang pagkakataon, naglakas loob si Subaru na sabihin ang pangalan ni Kenjiro. Lumalabas na nung nahimitay si Kenjiro sa pool, binigyan siya ni Subaru ng artificial respiration. Nang makuha ang tamang sagot, nagplay si Kanade ng video kung saan sila naghahalikan na ikinagalit ng mga tagahanga na kasapi ng isang faction.
Sa takot ni Kenjiro na malagay sa panganib ang kanyang buhay ay nagpahayag siya ng kanyang pagmamahal kay Kanade. Ngunit mabilis na tinanggihan siya nito. Sinabi niyang isang mabuting tao si Kenjiro ngunit hindi niya ito pwedeng maging boyfriend. Actually, nakita ni Kanade ang intensyon ni Kenjiro at nagalit siya sa paggamit nito sa kanya. Dahil silang dalawa lang ang nandon, pinarusahan niya ito ng isang halik. Pagkatapos ng kompetisyon, tinanong ni Kenjiro si Misamune kung bakit niya ito niloko. Sa hindi inaasahan, si Misamune pala ay depressed at handa nang huminto sa pag-aaral. Ibinunyag niya kay Kenjiro na ang dahilan kung bakit gusto niya si Subaru. Naramdaman niyang si Subaru ay isang malungkot na tao tulad niya at gusto niyang maging mabuting kaibigan si Subaru. Kaso, bago pa man niya makausap si Subaru, sinamantala ni Kenjiro ang pagkakataon na mapalapit kay Subaru habang siya ay naiwang nag-iisa. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamuhi sa tambalang Subaru at Kenjiro. Pero ang taong pinakaayaw niya ay ang sarili niya dahil hindi pa niya nagawang makipagkaibigan kahit kanino. Upang matulungan si Misamune, dinala siya ni Kenjiro sa bonfire ng festival at sinabi sa kanya ang sikreto na siya ay mayroong girl phobia. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Misamune kay Subaru bilang isang kaibigan. Na-touched si Misamune sa effort ni Kenjiro at nagpasya siyang maging kaibigan niya at gamutin ang kanyang phobia. Sa simula ng summer vacation, kinidnap ni Subaru si Kenjiro sa ilalim ng utos ni Kanade. Nang magising si Kenjiro, natagpuan niya ang kanyang sarili na katabi sa kama si Kanade at nasa isang marangyang hot spring hotel sila ngayon. Hindi pinansin ng mga magulang ni Kanade ang kanyang mga ideya at nagpunta sila sa abroad, na labis na ikinagalit ni Kanade kaya nagpahayag siya ng kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pagtakas sa bahay. Ang hotel ay pag-aari ng kanyang pamilya at upang hindi masabotahe ng mga tauhan dito, sinabi niya na mag-asawa sila ni Kenjiro at sila ay tumakas lang dahil sa pagtutol ng kanilang mga magulang. Balak ni Kanade na samantalahin ang pagkakataong ito para gamutin ang phobia ni Kenjiro. Habang naglalaro sa tabing dagat, hiniling niya kay Kenjiro na lagyan siya ng sunscreen. Habang ginagawa ito, palaging umuungol si Kanade kaya nakaramdam ng hiya si Kenjiro. Samantala, nakita ni Kenjiro sina Nikuru, Misamune, at Kureha sa isang restaurant sa tabi ng dagat. Kasapi pala sila ng isang society at nandito sila para mag-camping. Gayunpaman, hindi sinasadyang nahiwalay sila sa iba habang lumalangoy. Dahil wala ang kanilang mga bagahe o pera, nagtrabaho na lang sila sa isang restaurant. Sa takot na matuklasan nila ang sikreto ni Subaru, pinasuot ni Kenjiro si Subaru ng isang salamin at sinasabi na siya ay pinsan ni Subaru. Hindi naman nagsuspecha sina Kureha at Nikuru sa kanyang tunay na pagkatao, habang si Misamune ay napapansin na nagbabalat kayo lamang ito. Ngunit hindi niya iniisip na si Subaru ay isang babae, na pagkakamalan lamang niya itong si Subaru dahil sa obsession niya. Sa sandaling iyon, inanyayahan sila ni Kanade sa kanyang hotel, ngunit ang ama ni Subaru na si Kono ay sumunod kay Kanade dito upang ibalik siya sa bahay nila. Umaasa si Kono na tutulong si Subaru na hikayatin si Kanade. Si Subaru ay nagpanggap na hindi kilala ang kanyang ama dahil hindi niya maipahayag ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil nagkasundo sina Kanade at Subaru, si Kono ay maaari lamang mag-camp sa gubat. Hindi gaya ni Kenjiro, bukod na may napakagandang silid, kasama pa niyang matulog ang apat na magagandang babae. Nang magising si Kenjiro, nagpasya siyang pumunta sa hot spring at nagulat siya na nandun din si Subaru. Wala silang suot na damit kaya naging awkward ang atmosphere. Nang malapit nang umalis si Kenjiro, bigla namang papasok si Kono. Mabilis na nagtago si Subaru sa likod ni Kenjiro dahil natatakot siyang makita nito. Hindi siya napansin ni Kono. Tinanong lang si Kenjiro kung ano ang relasyon niya kay Subaru. Ipinaliwanag niya na sila ay magkaklase at magkaibigan lamang na nagpa-relax ng husto kay Kono. Sa kabila nito, kinamumuhian pa rin niya si Kenjiro, naiinis pa nga siya dahil magkasama sila sa parehong hot spring pool kaya naman agad siyang umalis. Gayunpaman, nang bumalik siya sa dressing room, nakita niya ang underwear ni Subaru. Napagtanto na siya ay nasa hot spring pool kasama si Kenjiro at labis siyang nagalit. Bumalik siya at akmang aatakehin si Kenjiro, ngunit naharangan siya ni Subaru. Sa matinding away ng mag-ama, sinamantala ni Kenjiro ang pagkakataong patumbahin si Kono. Nang maglaon, dumalo ang ating bida sa isang festival sa malapit na shrine, ngunit nawawala si Subaru. Habang hinahanap siya, nakasalubong ni Kenjiro si Kono, na sinabi kay Kenjiro na bukas ay araw ng anibersaryo ng pagkamatay ng ina ni Subaru. At ang dahilan kung bakit hindi nag-abroad si Kanade kasama ang kanyang mga magulang ay dahil ayaw niyang mawalan ng pagkakataon ni Subaru na alalahanin ang death anniversary ng kanyang ina. Nang malaman iyon ay pinuntahan ni Kenjiro si Subaru sa sementeryo. Mukhang malungkot siya at nagkwento kay Kenjiro tungkol sa nakaraan niya.
Palaging nag-aalala ang kanyang ina dahil hindi siya nagkakaroon ng kaibigan dahil itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao at baka lumaki siyang loner. Si Kenjiro ang una niyang kaibigan at gusto niyang ipakilala siya sa kanyang ina. Naantig ang puso ni Kenjiro. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kabila ng kanyang phobia. Pagkatapos ay hinanda niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang huling lakas upang ipakilala ang kanyang sarili sa ina ni Subaru. Bagamat tuluyang nahimatay si Kenjiro, nagawa niyang mapasaya si Subaru. Nang magising si Kenjiro mula sa coma, nalaman niya ang isang laro na tinatawag na Battle Royale. Ang mananalo ay makakatanggap ng marangyang premyo at isang halik mula sa Yukata Queen na walang iba kundi si Subaru dahil siya ang nanalo sa Yukata Beauty Contest. Ang mga patakaran ng kompetisyon ay simple. Ang bawat kalahok ay bibigyan ng larwang baril na may die sa loob at kapag siya ay nabaril, siya ay tanggal na. Ayaw ni Kenjiro na humalik si Subaru sa iba at nangakong hindi matatanggal hanggang sa wakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinamantala ni Kanade ang kanyang kahinaan, nilapitan siya at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ng matinding kompetisyon, nanalo si Kanade. Pagkatapos ng hot spring trip, sumama si Kenjiro kay Misamune para magtrabaho sa maid cafe. Nagkataon na nakita sila ni Kanade habang siya ay dumaan at agad na pumasok upang hilingin sa dalawa na pagsilbihan siya ng mga ito. Samantala, nahiwalay si Subaru kay Kanade at sa pilitan siyang dinala sa isang cafe dahil ang uniforme ng mga butler doon ay kapareho ng uniforme niya. Sinira niya ang pinto dahil sa kagustuhang tumakas. Kaya kailangan niyang manatili doon para mag-part-time para makabayad sa pagpapaayos ng pinto. Sa ibang lugar, galit si Kenjiro dahil matagal nang namamalagi doon si Kanade habang sadyang gumagawa ng mga rude request. Nang papaalis na siya, hindi niya sinasadyang mahawakan ang pribadong bahagi ni Misamune na nagpahiya sa kanya. Hinala ni Kanade na si Kenjiro ay nahuhumaling sa kasuotan ng dalaga kaya't hiniling niya kay Misamune na akitin siya. Sa kabutihang palad, noong malapit ng sumuko si Kenjiro kay Misamune, si Subaru, na sa wakas ay nabayaran na ang utang, ay pumasok sa cafe. Biglang bumalik si Kenjiro sa kanyang katinoan. Nang makitang hindi natukso si Kenjiro sa kanyang pang-aakit, naniniwala si Misamune na walang obsession si Kenjiro sa maid costume. Nagkaroon pa nga siya ng crush dito at di mapigil ang mag-blush sa harap niya. Makalipas ang ilang araw, ika-16 birthday na ni Kureha. Sina Misamune at Nikuru ay naghanda ng masasarap na pagkain para sa kanya. Ni-reserve pa ni Kanade ang buong maid cafe para maghandog ng bonggang birthday party para sa kanya. Sobrang saya ang nararamdaman ni Kureha pero at the same time medyo nadismaya siya dahil wala si Kenjiro sa tabi niya. Sa kanyang natatandaan, halos taon-taon ay ipinagdiriwang ni Kenjiro ang kanyang kaarawan kasama niya. Noong siya ay 8 taong gulang, ginugol ni Kenjiro ang lahat ng kanyang baon para lamang ibili siya ng isang teddy bear. Sa edad na 10, nakipag-away siya sa kanyang ina at tumakas sa bahay. Si Kenjiro ang nakakita sa kanya sa park at iniuwi siya. Noong siya ay 12, nakipaglaro siya sa kanya ng buong araw. Noong ika-13, dinala siya ni Kenjiro sa ranch. At sa sumunod na taon, magkasama silang nagsindi ng Furry Works. Noong nakaraang taon lang, nakalimutan ni Kenjiro ang kanyang kaarawan at pumunta sa isang concert kasama si Kurose. Inisip ni Kureha kung nakalimutan na naman ni Kenjiro ang birthday niya. Anyway, maganda pa rin ang araw niya kasama ang mga kaibigan. Pag-uwi niya, nalaman niyang naghanda si Kenjiro ng regalo para sa kanyang kaarawan. Nangako siya noong nakaraang taon na hinding-hindi niya makakalimutang muli ang kanyang kaarawan. Nang makita ang ngiti sa mukha ni Kureha, talagang masaya si Kenjiro. Sa unang araw ng bagong semestre, inanyayahan ni Kanade sina Kenjiro at Subaru na kumain ng magkakasama. Lingid sa kanilang kaalaman, nilagyan ng alak ni Kanade ang pagkain, dahilan para malasing si Subaru. Pagkatapos ay sadyang pinahiran niya ng sauce si Kenjiro at hiniling kay Subaru na linisin ito. Si Subaru ay masunurin na tinutupad ang utos ni Kanade. Si Kenjiro ay nakaramdam ng labis na kahihiyan at sinabing sila ay mabuting magkaibigan. Umaasa siyang mapigilan si Subaru. Gayunpaman, labis na nagalit si Subaru pagkatapos marinig ito. Gusto niyang ipahayag ang kanyang tunay na nararamdaman pero bigla siyang nawala ng malay dahil sa kalasinggan. Dinala siya Kenjiro sa infirmary. Doon, hindi sinasadyang dumighay si Kanade habang kausap si Kenjiro. Nakaakit ito ng atensyon ng iba kaya para tulungan siyang makawala sa kanyang awkward na sitwasyon, sinabi niyang siya ang nagdighay. Lubos ang pasasalamat ni Kanade kay Kenjiro at ibinunyag niya ang kanyang sikreto na kapag nagsimula na siyang magsinok, mahirap nang pigilan. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, muli siyang gumawa ng napaka-cute na tunog na narinig ni Subaru na kakagising lang. Sinabi niya kay Kenjiro na ang sinumang makarinig ng mga hiccups ni Kanade ay mabibighani sa kanya. 10 taon na ang nakalilipas, hindi sinasadyang suminok ni Kanade sa isang party na nagdulot ng kaguluhan.
Para pigilan ang pagsinok niya, inutusan ni Kanade si Subaru na umuwi at kunin ang gamot. Pagkaalis ni Subaru, pilit na sinunggaban ni Kanade si Kenjiro at agad namang sinubukang tumakas ni Kenjiro. Samantala, hindi nagtagal ay bumalik agad si Subaru. Nasaksihan ang matalik na sitwasyon sa pagitan nila at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting selos. Noon lang, aksidenteng nahulog si Kanade sa hagdan. Habang si Subaru ay hindi agad nakapag-react kaya tuluyan siyang nahulog. Kaya medyo nakonsensya siya. Malaki ang epekto ng insidenteng ito kay Subaru. Pagdating ni Kono sa ospital, ipinaalam niya kay Subaru na hindi na siya maaaring magtrabaho bilang mayordomo ni Kanade at ito ay kinalungkot niya. Humingi siya ng tawad kay Kanade, nagbitiw bilang mayordomo at tumakas. Hinabol siya ni Kenjiro at natagpuan siya sa libingan ng kanyang ina. Ngunit ayaw munang umuwi ni Subaru sa ngayon. Kaya nagpa siya silang mag-overnight sa isang hotel. Bago matulog, nag-alok si Subaru na makipagtalik sa kanya. Game si Kenjiro, ngunit alam niyang impulsive lang siya at pinilit ang sarili na tanggihan siya. Maya-maya, magkahawak na lang sila ng kamay habang natutulog. Para kay Kenjiro, nakakairita ang physical contact kaya hindi niya maiwasang mag-nosebleed muli. Pagkatapos noon, pumasok si Subaru sa paaralan bilang isang babae. Gayunpaman, hindi siya masaya dahil gusto pa rin niyang maging mayordomo ni Kanade. Upang tulungan si Subaru, nagpa siya si Kenjiro na makipagtulungan sa kanilang mga fans. Nagsimula sila ng 10,000 student signature drive sa paaralan. Umaasa na makakatulong ang kanyang mga kaeskwela na panatilihing mayordomo si Subaru. Pagkatapos ay ipinakita ni Kanade sa kanyang ama ang mga pirmang ito at sa wakas ay nakuha ang kanyang pahintulot. Sa pinagsamang pagsisikap ng lahat na ibalik si Subaru sa kanyang posisyon. Malaki ang pasasalamat niya kay Kenjiro. Nag-alok siya na makipagkita sa kanya sa park at doon ay hinalikan siya bilang ganti. Bagamat hindi pa sila magsyota, naniniwala si Kenjiro na darating ang araw na iyon. At dito na nga nagtatapos ang anime na ito. Ang Mayo Chiki ay isang harem anime na inilabas noong 2011. Ang karakter ni Subaru ay naging sikat sa Japan nung mga panahon na yon. Hindi naman kasi nakakapagtaka dahil maganda ang pagkakasulat ng kwento. Hanggang dito na lang muli at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa inyong suporta. Lalo na sa mga nagpapa-shoutout sa akin, the best kayo mga lods.